I just want to really ask you, no? And syempre, you're Filipino-Chinese just like Mm, me. I mm. just want to ask you, how does your background, yun nga, being a Filipino-Chinese, affect your views on money? Yung paano ka pinalaki ng Ah, parents mo? malaking bagay yan. Hindi lamang sa pagpapalaki ng parents, kung hindi yung understanding of serving the Chinese community. Ang nakakatuwa nga nito, yung pagiging ethnic Chinese ko, but I'm Filipino. Mm. Ang views ko ay hindi pera. The views are more concentrated on the importance of things before makarating sa pera. Halimbawa, ang malaking bagay na nag-shape sa aking pag-iisip ay may mga bagay na mas mahalaga sa pera. Gusto mo kumita? Siguraduhin mo, ayusin mo muna yung reputasyon mo. Gusto mo maging successful sa business? Dapat pinagkakatiwalaan ka. Mm. Yung Chinese kasi, meron tayong tinatawag na the bamboo network Mm. Ang tawag dyan, ito yung network ng Chinese to Chinese. Magkakalaban sa negosyo yan, pero magkakaibigan yan. Maliit lang ang mundo sa kanila. Nag-uusap-usap sila, lalong-lalo na kapag nagkakaroon ng problema. So, isang tawag lang yan. Oh, pare, huwag ka magtiwala dito kasi niloko ako niya, tapos ka na. Mm. So, isa sa mga pinakamalaking bagay na natutunan ko sa aking views in doing business is you have to protect your reputation and credibility. Mm. And secondly, syempre nandun na rin yung nakakasawa mapakinggan. Pero ito na yung hard work. Hard work, isa sa mga hindi mawawala sa Chinese originated way of doing business is hindi na bale mura, basta marami. Pero over time, nagbabago rin yung views natin. Mm. Pero yun ang nakikita nila, how do you reach out? Siyempre, modern times, hindi na yung basta mura at may kita. Pero ngayon, ang tawag natin scale. How do you scale your business Tama. and yet make a profit? So, nagbabago rin yan. Pero yun ang mga fundamentals. Mm. So, yung una yung sinasabi mo talaga napakahalaga is reputasyon muna bago pera. Yes. Na madalas, 'di ba, yung nabubulag ang mga tao 'di ba, with regards to opportunity at ang dami nating naririnig na mga kwento na magkakaibigan, magkakamag-anak nasisira. Oo, hindi lamang yan. Money changes people Mm. Mabuti pa ngayon nag-uumpisa ka, wala pa kayong pera. Halimbawa, business partners mo, hindi makasama kayo. Aba, kung kailan sumisikat na yung negosyo mo at lumalaki na yung negosyo mo, nagbabago yung tao. At yung pagbabago niyan, hindi lamang pera na naman all the time. Isang malaking bagay dyan na nagbabago ng pananaw ng tao, partner mo, ego. Sumikat na yung business, bakit puro itong partner ko ang nakikilala, ako hindi? Oh. Oo. So, yung mga bagay na yan pumapasok, kaya isa sa mga pinakamalagang napag-aralan ko, at hindi lahat ng Chinese family business pareho, maraming kakasalan ng ganyan. Mm. Pero isa sa mga na-pick up ko sa isa sa mga pinakamalaking company ngayon na ako ay kabahagi ngayon ng kanilang board, 5 magkakaibigan, high school, classmates yung iba, magfo 40 years na sila, 5 pa rin sila. Okay. Oo. So, para sa kanila, malugi na tayo, sama-sama, okay. Kumita tayo, parte-parte tayo, okay. Pero walang sisihan, walang yabang, sama-sama tayo rito. Okay. So, kita ko pinag-aaralan ko, ano ba yung success model nito? Ano ang failure models nito? So, yun ang mga napipick up ko. Very good. So, siguro isa pa, no, na yung parang, yung culturally ba, yung sa Filipino-Chinese. Ako naalala ko nung nag-uumpisa pa ako di ba? Yung pag nag-uumpisa isang bata, yung sumusuporta, yung just like when I was starting in 2008, you supported me Kasi, di ba, compare sa iba, yung mga ibang kultura, pag may nag-uumpisa, imbis na tulungan, sinisiraan at dinidiscourage pa. Is that a cultural thing also? Ang sagot ko dyan, Benavides at Misericordia. Para sa mga bata, di na nila naintindihan. Okay. Noong araw, pag bibili ka ng auto parts, auto supply, isa lang pinupuntahan mo sa downtown Tondo, Chinatown area called Misericordia. Ito nagbebenta ng bearing, ito nagbebenta ng tambucho, ito nagbebenta ng Pag tinrace mo yung family tree ng mga yan, Oo. ito pala dati nagtrabaho dito, ito pala ang boss niya yung kabila, Okay. pero mag-away-away yan. Oo. Kakaaway. So, ito naman ay walang kinalaman kay Pinoy ka o Chinese. Pero ito may kinalaman sa
kondisyon ng puso yan. Mm. Halimbawa, 2008 ka ba nagsimula Yeah. sa career? 2008, look at where you are now. Pero you still remember kung paano ka nagsimula. Hindi lang naman ikaw ang minentor ko eh. Yung iba minentor ko, binigyan ko pa ng pagkakataon sa negosyo, bukod sa dinaya na ako, inaagaw pa yung mga customer ko. So, Pinoy ba siya o Chinese? Let's not deal with that. No, irrelevant. Irrelevant yan yung puso eh. So, ibig sabihin, ang isang nakuha ko ay maraming mga nag-umpisa na nagtrabaho sa isa, natuto, bukas ng negosyo, kinalapin siya ngayon. Ngayon, sira na yung relasyon nila. Yung ibang marunong, ito yon. Nagtrabaho ko sa iyo, nag-aral ako, ngayon marunong na ako. Boss, partner tayo, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Hindi na partner sila. Tama. So, hindi na sira ang relasyon. Wow. Nakapag-discover pa ng ibang business, lalo pa silang lumaki. Galing. So, it's not a matter of Chinese, Filipino, it's a matter of the heart. Ang tanong, kailan kami magpa-partner? Hindi, kasi may kasabihan tayo mga kaiponaryo as Filipino-Chinese. I would like to educate probably you guys. We have a saying in Chinese, boy out lang. Hindi marunong magpakatao. No? Oo, yun yung ibig sabihin yun, no? Yung hindi marunong magpakatao. Yung tinulungan mo na, di ba, hindi pa marunong, yun na, kahit na hindi ka na lang mag-thank you. Huwag ka na lang gumawa ng hindi tama. Correct. Oo. So, ito naman, let's talk about traditions, customs, traditions related to money in Filipino-Chinese culture. Can you remember some? Marami. Sobrang daming traditions yung mga Chinese. At importante rin. Ako naman, nakakasala ako, hindi dahil sobrang tradition, sobrang konti. So, for example, alam mo naman ang pinanggalingan natin, hindi naman tayo pinanganak ng mayaman. Para sa akin, ang tradition ng Chinese, yung bilisan mo yung pagkain mo. May trabaho pa. Kahit fried chicken yan, kahit na dilata, bilisan mo yan. So, ayaw kong masayang yung oras ko sa pagkain. Kaya I can finish a meal until now. I can finish a meal in 10 minutes. Tama. Tatrabaho na ako. Hindi naman pala tama yun. Meron din palang tradition na yung pagkain na yan, you savor it, then you enjoy it. Pero dala-dalak yan hanggang ngayon. Ngayon nakikita ko yung anak namin na masipag naman magtrabaho pero they also learn how to enjoy food. Kaya naman pala, hindi ako nagse-celebrate ng birthday ko. Laging kliyente ko nagse-celebrate ng birthday ko. Kasi nandun ako nagtuturo Pag nalaman nilang birthday ko, silang bumibili ng cake, ako ang niliregaluhan. Mali rin. Dapat may mga tradition to preserve the sanctity of the occasion. Pero ang kabaliktaran naman yan, iba. Yung tradition naman ng iba, halimbawa, in a local Filipino traditional community, ang tradition nila ay tradition at paniniwala. Kapag ikaw kumikita na, bumili na agad tayo ng sariling bahay. Oo. It's a tradition, it's a dream, it's an aspiration. Right and wrong. Halimbawa, nakapagtrabaho na ngayon yung anak mo, kumikita na ng konti, kumikita ka na, halika na, mag-down payment na tayo sa bahay. Aba, di lahat ngayon ng future opportunities ng batang yan, magnegosyo wala na kasi nagbabayad ka na amortization. Tama. So, tama naman yung family tradition, pero applied in the wrong context, nagiging mali rin. Oo. Compared to, syempre yung Chinese tayo, di ba? Parang na-train tayo na bago ka bumili ng bahay, inegosyo ka muna, inegosyo mo muna. Oo. Palaguin mo muna yung pera mo. Gamitin mo yan. Oo. And then, pag kumita na, doon ka bibili ng bahay. Correct. Oo. So, it's a tradition that works for us. Halimbawa, sa awan ng Diyos, kumikita na ako, wala na akong utang. Sa iyo ko natuto siguro yun, no? Yung huwag kang mag-umutang. Pagkatapos, di okay na, may negosyo na ako, pero nagre-rent pa rin ako. Alam mo, this is so strange, no? Parang, for so many years nung nag-a-assist pa kay Mr. Francisco, umuupa pa siya sa building, di ba? Nakaupa na wala kang ano. Kaya nagtataka ako, ba't ka walang bahay? Ang tawag dyan, tradition na napag-aralan ko, pero tradition na mali din na application, naging utak ang gugulang. I'll give you an example. Para sa akin, ang iniisip ko, anong trabaho ng bahay? Ano bang gamit sa bahay? Kain, tulog, maligo, tapos na, magbihis. Umuupa lang naman ako. So pag ako'y umuupa, magkaroon ng problema sa repair, hindi na ako. Sila na yan. Tama. Secondly, gagamitin ko na lang yung pera ko para palaguin yung negosyo.
So, mukhang tama. Bakit naging mali? Naging panggukulang. One day, yung daughter ko na sikat na designer ngayon, bata pa, sabi sa akin, Dad, hanggat wala tayong sariling bahay, wala tayong dignidad. Oh. Anytime pwede kang palayasin, anytime pwede kang mawalan ng pagtitirahan. Alam mo, nag-register sa utak ko yun eh. Kaya wala pa akong bahay nung araw dahil hindi ko kaya, pero sa sobrang isip na Mm. gagamitin ko yung pera, I ended up ginagamit na ako ng pera. Oh. So at that time, nakapagbili ako ng bahay, pero tumama rin pala kasi Mm. ang aking intention dyan sa pag-iisip ay ganito. Basta't may pera ka, pwede ka mamili. Mm. Either you like this or you don't like that. Pero wala kang pera, Wala kang choice. mapipilitan ka, no Oh. choice ka. Oh. Tama nga naman. Nakabili ako ng bahay, murang-mura. Oo. Payable pa. Bakit? Sino nagbenta? Biyanan ko. Di tumiming. Kasi Oo. pumunta na sa Amerika, wala mag-aalaga. Tumama pa. Yeah. Nang hindi ako nagmamadali, hindi ako pressure, at wala akong utang. Tama. Galing. So, let's talk about family values and Filipino-Chinese culture. How does it influence you in your financial decision-making process? Malaking bagay. One of the key Chinese tradition hanggang ngayon, hindi lang Chinese, in fairness, Asian. No? Bibigyan kita ng idea, clue na ito sa sasagutin ko eh. Iaapot mo lang yung kamay mo, magkikipagkamayan ka, nakaganon ka pa. Iinom ka lang, iiwas ka pa. Napapanood natin sa K-drama yan. Napapanood natin sa mga Chinese movies, nagbabaw ka. Isa sa mga pinakamalaking tradition or Asian culture na napulot ko ay paggalang sa Okay. iba. It's respected. So yung respect na yan ay binavalue pala ng lahat ng kanegosyo ko. Yung respect na yan ay nakukuha ko ngayon sa aking kliyente. At dahil naintindihan ko yung value ng respect na yan, pinapasa ko rin sa lahat ng mga taong nagtatrabaho. Kaya mahalata mo ako, kahit pumasok ako sa isang restaurant, ginagalang ko yung mga tao doon, kay security guard ka, kay waiter ka. Pag nakikita mo yung nagpo-post ako sa Facebook, di ba? Lagi kong pinopost yung mga nagtatrabaho dyan. Okay. Gusto kong bigyan ng value yung tao. So yung respect na yan ay nake-carry through in the way you carry business. Pag ginagalang ka naman ng kausap mo sa negosyo, tumataas automatic ang kanyang trust. Pag tumataas ang trust, ang laki ng opportunity ko na palaguin ng business ko. Pero pag nawala yan, kay magaling ka pa at nawala ng trust sa'yo dahil hindi ka magalang sa kanila, sinasara mo na yung opportunity. Ay, grabe. Talking about yung respect and trust, no? Let's talk go again. Trust is the foundation of relationship kasi, 'di ba? Broken trust, broken relationship. So that only not refers sa family, pagmamahalan bilang mag-asawa, magjowa, kundi sa negosyo rin. And yung sinasabi mong respeto, na isang kultura rin, no? Yung parang naging Chinese tradition. Ito lang guys, trivia. Pag kasama mo si Francis na kumain, naku, maniwala ka, hindi mo mauunahan yan na siya yung magbabayad ng bill. At saka ito, hindi lang yan Bakit kaya yung sa Chinese, no, yung culture natin, no? Kunyari, when we go and eat out, we saw someone, di ba sa kabilang table na kumakain, pagkatapos say hi, after that, dalawa lang nangyayari. It's either yung bill mo, bayad na, or yung bill niya, babayaran mo. Can you please explain to us kung anong logic behind that? Hindi naman dahil hindi na kayang bayaran yan, di ba? Pero minsan ang ginagawa mo, unconsciously, you are sending a message na I value you. Yun nga, respect and value, di ba? Kaya, give me at least an opportunity to honor you Wow. by buying you this meal. Wow. Yung meal central yan sa community. Tama. Pagkain. Kaya pag ginagawa mo yan, hindi ibig sabihin ninisulto mo siya, baka hindi na tayo bayaran. Pero, i-honor kita in buying this meal for you.